Sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na sinabi na aminin mo na ikaw ay drug lord, correct? Yes po. Pero hindi ka drug lord. Hindi ako po drug lord. Naging addict lang ako. Okay, ibig sabihin ikaw ay user, hindi ka User. drug lord. Opo. Tama po. Hindi ka talaga drug lord, user ka lang. Opo. At hindi ka na gumagamit ngayon, correct? Hindi na po. For how many years now? 22 years na po na hindi na ako gumagamit ng droga po. Can you not ask your lawyers to do something about that so that your name will be delisted from the PIDEA list? Because he's still there. And as long as your name is still there, you will be monitored and surveilled upon and later on be investigated. Mr. Espinosa, nung ikaw ay sinundo ni Director General Bato de la Rosa, sakay ng kanyang Land Cruiser, di ba? Yes po, Mr. Sabi Chair. mo, sabi mo sa amin dito na ikaw ay nasa likod at napapagitnaan ka ng 2 pulis. Tama ba? Yes po, Mr. Chair. At pagkatapos niyan ay nag-usap kayong dalawa, ang 2 pulis ay pinalabas, nasa loob ka ng kotse, correct? Pwedeng ulitin po, Mr. Chair. Ang banggit mo ay kinausap ka ni General Bato doon sa loob ng kotse ba? Oo, doon po sa loob ng sasakyan, Mr. Chair. So pinalabas na yung 2 pulis, kayong 2 na nag-usap? Hindi po. While nag-moving kami, nagsasalita siya. Po, Nagsasalita siya? Opo, Mr. Chair. So andun pa yung 2 pulis? Andon po. Nabanggit mo rin na yung nanay mo nandun? Yung nanay na nandoon, doon po yun sa EIDG na opisina po. Okay. Kung saan ako naka-detain. So inulit ba ni General Bato ang utos niya sa'yo? Opo, Mr. Chair. So ibig sabihin, ang unang utos niya ay ginawa niya nung nasa kotse kayo? Opo, Mr. Chair. Pangalawa, inulit niya to doon nung nakadetain na? Opo, Mr. Chair. Narinig lahat ito ng Mami ko mo? at kapatid ko. Sinong mami tinutukoy mo? Yung mami ko po ay si Salipa E. Espinosa at yung kapatid ko na si Mariel E. Espinosa. O, inimbitahan po namin dito yan para mag-testify kung tama po yung, kung makorroborate po yung inyong sinabi. Ano po? Opo, Mr. Chair, pero may hilingin sana ako kasi may nangyari kasi sa nung kami ay papunta dito, may nangyari sa airport. Nihangyo rako sa ako ang parente nga ubani ko ninyo sa kay na ko imbitasyon sa Congress. Gidana ko sila nya kanang mga tawhana puro na ay pusil. So pag abot na mo sa airport pagdating namin sa airport, hinarang po kami yung mga kasama ko. Yung baril nila, kumpleto po yun ang papel. May PTC, may LTAP, at may permit to carry. At sinabi ng airport police na revoke na daw yung mga baril nila. So, nagkaroon ako ng kaba kung bakit timing. Ilan yung kasama mo? 8 po. 8 kasama yung mami mo at kapatid mo? Hindi. Itong pagpunta ko ngayon dito ba, Mr. Chair? Okay. Ang sabi niya, Chairman Abante, is that nung papunta siya rito to appear before the Quad, may kasama siyang mga kamag-anak niya na lahat ay merong LTAP, yung license to own and possess yung firearms, at saka permit to carry. Pero may nangyari raw doon sa airport na kung saan sila nag-take off. Ang sinabi yata ay na-revoke yung kanilang LTAP, yung LTAP ng mga armas. Pag-imbitahan po sila, yung mama at kapatid ko, hilingin ko po sa Quadcom,
seguridad at security ng ang pamilya ko po. Mr. Chair, we can promise that, correct? Yes, we we can promise that. At magsabi na maghiling na rin ako sa inyo kasi nasabi ko na sa Mr. Chair, pwede matanong sa PNP kung bakit nangyari na ganun na bigla-biglang hinold yung mga baril ng mga kasama ko na kompleto naman sa dokumento. At humingi ako sa inyo ng protection sa aking pag-uwi. Pagkatapos nitong hearing na to, sa aking pag-uwi, ng seguridad na makarating ako na buhay sa bahay po namin. Mr. Chair, we can provide that, correct? Yes, we are making arrangements right now as requested by the lawyers of Mr. Espinosa. Bigyan na ka namin ng feedback maya-maya pag Salamat pagkatapos po, itong hearing. Mr. Chair. Okay, so pagkatapos niyan, you could be able to bring with you your mommy and kapatid, no? Yes po. All right. Sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na sinabi na aminin mo na ikaw ay drug lord, correct? Yes po. Pero hindi ka drug lord. Hindi ako po drug lord. Naging addict lang ako. Okay, ibig sabihin ikaw ay user, hindi ka User. drug lord. Opo. Tama po. Gusto kong tanungin Mr. Chair. ang PIDEA, no? Yung pong PIDEA, nakalagay pa ba siya sa listahan na siya ay drug lord? O tinanggal nyo na? He is still listed, Mr. Chairman, Your Honor. So naniniwala kayo na drug lord siya? Can I just be clarified? Go Can I ahead, just make go a ahead. clarification, Sige. Your Honor? Yes. Sige. What I was trying to explain, Your Honor, was that, of course, we know now that there were and there are 3 lists. The first list, the second list, and the third list. In the first list, the names of the father and son are already listed as drug lords. This list, this first list was not validated yet when it was first presented. However, after the August 2020 listing, can I just confirm my intel? After the August 2020 listing, which is now the third list, that list was later on starting to be validated. Kasi po may process, Your Honor. And, Was it amended? No. the Only names- validated. No, when it is when it is validated or when it is being analyzed, Your Honor, that list, there are 3 recommendations. One, once a name is delisted. 2, the name is placed on suspense file. And 3, it is going to be retained. The names of the Espinosas remained in that list, although later on, the father was now negated. Neutralized. No. Neutralized. Negated, I'm sorry, I Okay. don't have to use the word neutralized. So it means that Mr. Kerwin is still active in your list. Yes, Mr. Chairman. Is he being investigated? We are monitoring him. Is he under surveillance? Yes, Mr. Chairman. Okay, Mr. Kerwin, narinig mo. Yes po. So anong Mr. Chair. gagawin mo ron para ma-clear yung pangalan mo sa list? Iano ko po, mag-request ako sa ating kapulisan at sa PDEA, maglagay sila ng, kung pwede, maglagay sila ng detachment doon sa gilid ng bahay ko. At ako ang mag-provide ng pagkain po para totally ma-monitor nila talaga ako. Oh, Kung hindi lang talagang yun. may Can you not ask your lawyers to do something about that so that your name will be delisted from the PIDEA list? Because it's still there. And as long as your name is still there, you'll be monitored and surveilled upon and later on be investigated. Hindi lang po yun, Mr. Chair, pati yung buhay ko, namimiligro pa rin. Okay, let me ask the lawyer, attorney. Tama ba yung nabanggit ko? What can you do something about that to delete his name kung talagang hindi na siya drug lord? Kasi sinasabi niya hindi na siya drug lord eh. So what should he do for his name to be delisted from PIDEA because he's still active? Good afternoon po, Mr. Chair. Ang alam ko po dyan, just like the ordinary drug
drug list ng ordinary PNP, watch list, or listing ng PDEA or NBI, that is internal policy po nila yun eh. Memo nila yun according to Intel report. But I think the PDEA should look into the number of cases that were dismissed, which were based only on information relayed by coerced witnesses who never testified in court. Naipile po yung mga kaso kay Mr. Espinosa based on the affidavits of detainees and confession. Wala pong independent, relevant evidence about the drug activities. Yeah, well, there might not be, but still, officially, he is in the list. I would not know if there is such thing, Mr. Are you Chair. not going to do something about it for him to be delisted? We will try. If indeed, hindi ka na drug lord. Am I right? Hindi ka talaga drug lord. User ka lang. Opo, At hindi ka na Chair. gumagamit ngayon, correct? Hindi na po. For how many years now? 22 years na po na hindi na ako gumagamit ng droga po. Napansin ko, meron kang tato. No. Oo. Ano ba yun? Meron po akong tattoo. Tattoo mo dito lang o buong katawan? Hindi po. Dito lang sa braso ko. Kailan po, ka nagkaroon sa likod. yan? Nung nakulong ako last 2008. Nung nakulong ka, user ka pa. User po ako doon. Pero talagang Mr. Chair. sinasayang mo ngayon, dito sa committee ito, na hindi ka drug lord. Yun ang Hindi. gusto kong malaman. Hindi po ako drug lord. Gusto kong tanungin si Colonel Marcos. Naniniwala ka ba? Sinabi ni Mr. Kerwin na hindi siya drug lord? Kailanman hindi siya naging drug lord? At hindi siya drug lord ngayon? Una sir, yung declaration niya sir na hindi na siya drug lord ngayon, siya lang po nakakaalam nun sir. Ngayon, ang makakasagot po niyan, siguro yung PNP drug enforcement natin. Ang tanong ko sa iyo, dahil personally, kilala mo siya eh. Pangalawa sir, sa Senado po sir, during the time na nag-Senate hearing kami, inamin naman niya na drug lord siya. Confessed drug lord. At the same Kailan? Kailan niya inamin? nung Senate hearing sir, Well, inamin niya. way back 2016. Inamin niya, sapagkat sinabi niya dito, binago mo yung iyong testimony, di ba? Yes po, Mr. Chair. Now, let me ask you a question now. Baday doon sa sinasay mo, Colonel Marcos, no? Yung testimony mo sa Senado ay ayon sa sinabi sa iyo ni General Bato. Bato po. Correct. Opo. Ngayon, dito sa amin, iba na ang testimony mo. Opo. At pakisabi mo Mr. sa amin, Chair. sa taong bayan, kung dapat kami maniwala sa iyo. Ibig sabihin, hindi dapat paniwalaan yung testimony mo sa Senado. At ang dapat paniwalaan ang yung testimony mo rito. Para sa taong bayan, kasi nung panahon na nag-testify ako sa Senado, may nangyari na pananakot, may fear sa buhay ko. At pinatay na ang papa ko on that time. Noong hindi pa ako nag-testify sa Senado. Kaya yung plano, sinunod ko na lang talaga para lang ma-save ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya, lalo na sa aking mga anak. Kaya inamin ko doon kahit walang katotohanan dahil sa takot na tinatakot ako na baka ako ang masunod sa aking ama na pinatay ng mga PNP. Therefore, Mr. Kerwin, dito sa aming committee ngayon, binabanggit mo ang katotohanan na ikaw ay natakot sa buhay mo nung sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na may mangyayari sa iyo kung hindi ka mag-testify ng ganon. Tama ba ako? Opo, Mr. Chair. So pwede bang pakisaya mo ngayon na ang talagang nag-utos sa iyo na sabihin ang testimony mo doon sa Senado ay si General Bato de la Rosa? Exactly, Your Honor. Siya talaga ang nag-utos sa akin at nagplano kung ano ang mga sasabihin ko doon sa Senado. Hindi katulad dito na nandito ako sa Quadcom ngayon, wala pong sino man na sa akin nag-udyok
kundi ako ang sarili ko dahil nakita ko sa TV na marami nang lumulutang at na-feel ko ngayon sa panahon na yon na talagang inusisa ang AGK sa ating bayan. Marami. Kasi, alam mo, Mr. Kerwin, sasagutin yan ni Senator Bato eh. Oh, pupunta siya ng media para sagutin niya at sabihin niya lahat na mali at kasinungalingan ang sinasabi mo. Hindi lang yun ha. Marami siyang DDS trolls eh. Na ibabas ka, ibabas din kami na sinungaling ang iyong sinasabi. Ano masasabi mo doon? Inaasahan ko na yon na i-deny talaga niya. At ang mga trolls niya, naghanda na ngayon kung ano ang ipalabas nila sa social media at sa mga kwento na gagawin nila. Okay. Ang nabanggit mo rin, kaya ginawa yan sa iyo ni General Bato, sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas kay General Bato. Sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Paano mo nasabi yan sa palagay mo? Kasi yung itong mga nangyari na mga EJK, kampante ang mga kapulisan maliban lang sa mga matino na pulis na dadamay sa mga kabalastugan ng mga pulis na hindi nahihiya na gumawa ng karahasan, inabuso ang kanilang uniforme, na gumawa ng patayan dito, patayan doon, parang mga hayop na lang ang tingin nila sa mga mga drug related. Hindi nila binigyan ng pagkakataon, hindi nila binigyan ng tamang due process na pwede namang magbago ang tao. Kaya ngayon ang Pilipinas nakilala sa buong mundo sa maitim na background dahil sa patayan, sa extrajudicial killing. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Abdelaziz, protector talaga si Abante ng mga drug lords, hindi na nahiya sa sarili. Pahayag naman ni Melton Mel, drug lord na bigyan ng protection. Pambihira talaga ang gobyerno natin ngayon, galingan pa ninyo ang script baka magkamali. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Rodante or Daniel, turuan mo Abante, mabuhay ka. Protect the drug lord, lahat ng members ng Quadcom hindi na mapagkatiwalaan. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.